Ako si Eloy, isa akong OFW sa Japan, pero nandito ako ngayon sa Pinas. Halos mag-aanim na buwan na ako dito. Noong November nung umuwi ako, hindi muna ako nag-asikaso ng mga documents ko. After ng Christmas at New Year, saka ako nag-asikaso. Bali January na nga ako nag-asikaso ng mga papel ko, nag-submit ng requirements, nagpirma ng kontrata at ng medical. At hanggang ngayon, wala pa ring update sa akin. Wala pa ring update ng COE. Pero hoping pa rin naman ako. Mga gantong araw na naboboring ako at ayoko nag-overthink. Kailan ba ako ma-approve sa COE? Kailan ba ang alis ko? Wala pa kasing update hanggang ngayon. Naglilinis na lang ako ng bahay katulad nito. Napansin ko na yung lagay ng plato namin madumi na. Pati yung kusina namin ang gulo-gulo. Sa unang video na pinakita ko, magulo talaga yung kusina. Hindi pa kasi ayos masyado yung kusina kasi kinulang ng budget. Kaya ito, kung ano muna yung nandito, ito muna yung ginagamit namin. Pero wag natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin, yung pagiging OFW. Nag-a-apply na ako ngayon bilang SSW. Trainee visa kasi ako ng 3 taon sa Japan. Naisipan ko rin naman mag-extend ng visa. Naisipan ko rin mag-cross country para naman mas lalong makaipon. Pero mas naisip ko kasi yung anak ko naghihintay sa akin. Nag-promise kasi ako sa kanya na uuwi ako after 3 years. Kaya umuwi na lang ako. Saka ako na napag-desisyonan na dito ko na lang asikasuhin lahat ng papel ko. Pagka dito mo pala inasikaso sa Pilipinas yung papel mo, masyado ka mag-iintay ng matagal. Okay na rin at may ipon ako. Nakapagpatayo kami ng sari-sari store. Nabigyan ko rin ng konting business yung nanay ko. Ka-attend ako ng recognition ng anak ko. Nakapunta ako sa lugar na gusto ko kasama yung mga kaibigan ko. Nakabawi ako sa 3 taong absent ako sa buhay ng anak ko. Tulad ng pag-aasikaso ng almusal, tanghalian, hapunan, malaking bagay na sa akin yun. Nagkaroon kami ng moment na ganun, tabi kaming matulog. At nakausap ko na rin siya. Nababalik ako ng ibang bansa. Kailangan namin magkaroon ng sariling bahay. Kahit kaming dalawa lang, okay na eh. Basta gusto ko may sariling bahay kami. May sariling bahay na nililinisan, binibilhan ng gamit, katulad ng ganito. Pero sa ngayon, hindi ko pa magagawa yun kasi wala naman akong income ngayon eh. Kailangan kong bumalik talaga sa ibang bansa. Kung gugustuhin ko naman, kayang-kaya ko mag-apply dito sa Pilipinas. Hindi nga lang sapat kasi call center naman ako dito dati. Hindi talaga kaya. Sa akong single parent, tuwing sahod ko, binabayad ko lang lahat. At wala namang natitira eh. Parang ano lang, 2,000 or 3,000. Ang hirap naman pagkasyahin nun, lumalaki na yung anak ko, elementary. Siyempre, kailangan ko na mag-ipon pang paaral niya. Hindi naman ganun kalaki yung makukuha mong benefit sa gobyerno kung solo parent ka. Kaya kailangan mo rin talagang kumayod. Ito lang naiisip kong paraan para masuportahan yung anak ko. Bukod sa nasusuportahan ko yung anak ko, pati pa nanay at tatay ko, natutulungan ko rin yung kapatid ko. Yung kapatid ko rin kasi ang nag-aalaga sa anak ko. Pagka gantong nasa Pilipinas ka, ang linaw-linaw ng goal mo. Gusto mo maayos ang buhay mo.